Nahihirapan din si Kapitang magpasok nito, pituya na to. $61, $62. Itong malalaking bangka na nasa likod nito, nasa likod ko na to, mga dekamara yun o pituya. Bago nauso yung mga malalaking bangka na ginagamit ng mga may-ari ng palais doon sa Laguna at Batangas, ito muna yung ginamit na pagbabiyahe o nilalagyan ng mga fingerlings na bumabiyahe dito sa Malolos papunta doon sa Laguna. Ito ang pituya o dekamara ang tinatawag. Malalaki to. At bawat isa nito, conforme sa size ng dekamara o pituya, may kumakarga rin to ng almost 300,000 na fingerlings. Yung iba naman po 200 lang. Pero ngayon, marami na rin pong bangkang gumagamit na malalaki. Pero yung mga bangkang malalaki na ginagamit ay pang malapitan lang po. Hindi katulad nito na malayo ang biyahe. May isang gray marine o dekamara na mag-aakot ngayon ng fingerlings dito sa amin. No? Itong dekamara naman to o pituya, bakal siya at ito ay siguradong kilalang kilala dito sa gawin namin dito sa coastal area dahil sa kakaibang design ng dekamara na to. Tino yung una tong gawing hulihan papasok dito sa sapa na yan kasi makipot itong sapa na to, hindi sila makakalapoy kaya inuuna yung hulihan at dahan-dahan siyang papasok dito sa makipot na sapa. Ayan na. Medyo nahihirapan pumasok dahil malaki tong dekamara na to o pituya kasi makipot lang itong sapa na papasukan nila. Sasakay tayo dun sa may malapit sa akin. Ayan, sasamahan natin silang ipasok tong dekamara na to dun sa sapa. Pupunta tayo dito sa pinaka-bridge niya. Ano, kumita na ba? Oh, meron na rin. Ayan, tinitikinan kasi nila ng dahan-dahan, medyo masikip yung sapa, di ba? Taas. Ito si Tatay Junjun, oh. Sa yung isang tauhan dito sa dekamara. Ano ibang? Kasama natin si Tatay Junjun, oh. Isa siyang tauhan dito sa pituya. Medyo nahihirapan silang pumasok at medyo kasi masikip. Nahihirapan din si Kapitang magpasok nito, pituya na to. Itong pituya na to, itong dekamara na to, made in bakal to. Gawa sa bakal kaya medyo matibay to. Pero yung iba gawa na sa fiberglass yung ibang mga pituya, pero yung mga nauna may kahoy pa rin, yung mga may kahoy pa rin. Wala na. Dalang na. Yung hapa kahoy ba yun? Fiber na yan. Fiberglass. Ito, taas natin dito. O, nakakapasok naman dahan-dahan itong pituya na to. Dahan-dahan lang kasi may mga kabahayan dito, kaya dahan-dahan lang sila. Hello! Hello! Nahihirapan silang pumasok. Medyo malapit-lapit na kami, kaya talaga medyo makipit yung sapa na to at medyo malaki yung bangka na pinasok dito, kaya medyo nahirapan silang pasok. Eto na, pero malapit-lapit na. Ito na.
Ito na tayo. Lalagyan to ng fingerlings itong mga pituya na to. Malaki to. At kakaiba to kaysa doon sa mga ibang mga pituya dahil ito may cover yung kanyang mga pituya, may cover. Kasi ito pagka dumaan doon sa kung sakaling dadaan doon sa dagat at magkakaroon ng malaking alon, tatapon lang yung tubig doon sa ibabaw pagka ito nalagyan ng cover, kaya ito may kagandahan itong mga pituya na. Ayan, nakaway. Para kang nasa barko. Tatalon si tatay kasi hindi umabot yung kanyang lubid. Lagi kami pumupunta. Kahapon wala kaming biyahe. Kasama natin si Tatay Pedro Villanueva. Ibabiyahin nila itong Dicamara na to, itong pituya na to, mula dito sa Malolos papuntang Taguig. Medyo malapit-lapit lang kaysa Binangonan. Malapit to yun. Medyo malapit-lapit pala yung Taguig Parang Binangonan. sa Binangonan. Ilang taon ka na ba doon? 84 na. Oh, si Tatay Pedro ay 84 years old na, pero nakakasama pa siya sa biyahe ng mga binhi. Ano yung trabaho mo tatay dito sa Dicamara? Ano? Makinista? Oh. Siya pala yung makinista o yung Mechanic. chief mechanic dito sa Pituya. Oh. Malakas na malakas po. Eto si tatay, kaya pala siya malakas, wala siyang bisyo. Dahil 84 years old na siya, wala po siya maintenance maliban sa mga food supplement lang o mga vitamins. Nakakabiyahe pa sila ng almost 12 hours sa isang araw kasi bawat biyahe mo dito sa Malolos papunta sa Taguig, inaabot yan ng almost 6 hours pagka may karga na to. Nakakabiyahe pa si tatay kahit na medyo matanda na. Medyo malapit-lapit na yung nag-aaboy sa kanila. Ito. Medyo maaga pa kasi, mga 6:30 lang, mag-alas 7 pa lang. Kasi pagka itong ganito kalaking mga bangka, inabutan niya ng high tide, posibleng ma-stack dito kaya medyo inagahan nila at medyo bibilisan nila yung mga maglo-load ng mga fingerlings dito sa Pituya na. Ito yung bridge nila, maganda. Dahil nga maganda tong Pituya na to, itong Dicamara na to, maganda rin yung bridge nila. Pwede man pumasok boss. Pasok tayo dito sa bridge nila. So, pilot control. Meron sila dito, duyan na, kasi itong duyan na to kung sakalis nagkakarga sila ng fingerlings, ito yung ginagamit nilang pahingaan dito. At eto na. Power steering na siya. Galing. At kung doon sa mga Dicamara, hinihila nila yung lubid para may tumunog yung belt doon sa engine room. Ito ang ginagamit nila ngayon. Bigla natin alam kung paano ginagamit ito doon sa engine room, pero parang hydraulic na siya. Parang pipindutin na sila dito o hindi hilahin yung lubid para tumunog yung belt. Kami magtatanong tayo doon sa kapitan kung paano ito gumagana. Kumpleto sila sa emergency kit dito. Kasi dito sa mga ganitong bangkang malaki, kailangan mo talaga yung life vest. At bukod sa life vest, meron pa silang life ring. Oh, eto. Ito tinatawag nilang life ring. Oh. Kung sakaling magkaroon ng emergency o kung sakaling magkaroon ng depression itong Pituya na to dahil sa hindi natin inaasa kung may masamang panahon, meron silang available na mga ganito kung sakaling mo magka-abira. Sana magpuhuwag. Meron din silang mga fire extinguisher kung sakaling magkaroon ng sunog. Meron silang fire extinguisher. Ito yung mga nire-require dito sa gantong mga malalaking bangka ng mga siguro ng Marine o Coast Guard ang nagre-require dito para dito sa mga gantong malaking mga bangka. Ubando Bulacan. Shoutout mo tayo kay Kapitan Hill ng Ubando Bulacan. No? Siya yung kapitan dito at kakaiba pala itong kanyang bangka na ginagamit o Pituya. Kung yung iba gumagawa ng mga gumagamit ng bell para makapag-communicate dun sa engine room, siya na yung mismong nagko-control dito sa bridge niya. Siya na yung nagko-control dito papunta dun sa makina. Ito yung ginagamit nilang pilot control na tinatawag.
Doon sa mga ordinaryong pituya, kailangan pa makipag-communicate ng mga kapitan doon sa engine room dahil may bell doon, kinakailangan ng yun ang magiging communication na. Pero dito sa pituya ni Boss Hill, iba na. Ito yung buyer natin ngayon, si Boss Eric na tiga Malabon. Sila yung may mga peace pen doon sa Taguig o doon sa mga tabang doon sa may ang Taguig may sakop na rin ng Laguna Bay yung nilalagay. Sa Taguig, yung po palang Taguig sakop na rin ng Laguna Bay. At doon sa Laguna Bay po, doon sa may Taguig, doon nilalagay yung mga fingerlinks na o-orderin nila Boss Eric dito sa Masili, sa Malolos. Sabi ni Boss naman, umaabot daw po ang biyahe, tumatagal ang biyahe mula dito hanggang doon sa Taguig na 4 na oras. Eh kung may karga na, mas mabagal. Yun na po yun. Ayun. Kasama na po ang karga. 4 na oras. Pero yung ibang mga pituya, inaabot daw po sila ng almost 5 to 6 hours ang biyahe nila. Pero medyo, siguro magaan lang ito, may katuloy na kaya inaabot lang sila ng 4 na oras. Sasabihin ni Kapitan ngayon, ni Kapitan Hill, kung paano gamitin tong pilot control na to. Ito yung abante. Ito na tuturo sa atin ni... Abante. Ganda ang abante. Tapos ito neutral. Neutral. Ang neutral Gitna. nakagitna. Tapos atras. I-reverse. Reverse. Ganun pala. Para din transmission Diretso na na. eh. Oo. Pag Ito i-herit na mo. nakukonek yun. Ito nagpapalit. Tutunog doon. Ito nag-ano Ito daw po pala yung nagko-connect Yung doon mga kabila sa engine room. Engine room. Isa niya din na isasagad lang. Sagad lang din. Silinyador. Sa salinyador kung sagad mo sa atras. Oo. Isa lang pag inabante mo, gagana rin silinyador niya. Direkta na. Tapos pag inatras mo, dedein mo, agano rin silinyador. Gagana sa salinyador yan. Pag sinagad, Ganun pala. Pagka binaba mo gano'n, mag-accelerate talaga siya. Yan, pag unang baba mo, cambio. Cambio. Ibaba mo, Accelerate yan. accelerate na yan. Tatakbo na yan, tutudo ng takbo niya. Tapos yung neutral. Ganyan. Atras. Tapos accelerate ulit. Patras na accelerate na patras. Patras. Ganun pala yan. kung pa-neutral ka na, ipapatapon yung tubig na kasalinyador. Pero ganyan na. Dito sa Pituya na to, merong isang trabahador dito ng almost 60 years nang nagtatrabaho. At itong tao na to, medyo may kaidara na, almost 20 years old pa lang siya nag-start sa pagsumama dito sa mga Pituya na to. At i-meet natin si Tatay Pedro Villanueva. Yung palang iuupa mo dito sa gantong Pituya ay kasing halaga na halos nung iuhulog mo na mga bangos o mga fingerlings doon sa isang palaisdaan kasi medyo malaki-laki din pala ang halaga nito pag re-rent ka. Conforme sa lapit o layo yung mga pagdadalan o ibabiyahin nitong Pituya. Kaya pagka daw po na malapit o kung medyo konti lang ang karga, inaabot ng mga 60 to 75,000 per biyahe yan. Kung medyo malayo-layo daw po, lalo sinasabi nila sa Hala-Hala o Los Baños, inaabot pala to ng almost 80,000 ang renta sa gantong mga Pituya. Conforme po sa laki at sa dami kakarga ng fingerlings. Gawin ko kasulay. Eh, doon tayo sa loob ng bikamara, malaki to. At yung bikamara na to ay nangyari sa backup, kaya matibay. May kabigatan, pero napakatubay po. At bukas na yung mga pump nila. Itong mga pump na to, binubuksan to, ito yung nagsisiping daan ng tubig mula doon sa ilog. Binubuksan nila to pagka ready na, maglagay ng fingerlings. At pagka tapos ko na yung tubig na ilalagay dito, kaya pagka na yung fingerlings, bubuksan na nila itong mga aerator na to. Itong mga aerator na to, ito yung magsisilbing oxygen ng mga isda na kakailanganin pagka inulog ko yung mga fingerling dito sa loob ng Pituya na to. Ito, siguro mga kalahati ang ilulog ng tubig dito. Hanggang bayawang lalim pala, no? Dahil maraming inulog na fingerlings dito sa Pituya, inulog na tubig dito ay hanggang bayawang. Yun po ang kailangan ng mga fingerlings dahil marami, mas makukomportable yung mga fingerlings pagka medyo malalim ang tubig dito. Yun po ang siguro mga
capacity o kakailanganin ng tubig ng mga damo para makagalaw sila na maayos sa loob ng pituya. Sabi ni tatay, ito, nagtatatlong balasa pala sila ng tubig dito. Mula dito sa may palaisda na doon, paglabas nila ng sapa, ano gagawin mo? Palipisan yung tubig para pagkadating ng plano, mabilis na mapalitan ang panibagong tubig na price. Pag pinalitan nila dito sa loob, labas ng sapa, pagdating pa nila doon sa tamang, dahan-dahan nilang papalitan ko ng tubig ka ba o fresh water nang ang-adjust do yung bangus. Para hindi mabigla yung Kasi hindi ba mamatay pag hindi mo papalitan? Abang hindi naman. Yung maganda yung sinasanay mo na sila magandaan sa taba. para ma-adapt na ng mga fingerlings yung tabangan. Kasi po ito, pagdadala nito, taba o fresh water doon sa Laguna Bay kasi dito sa gawin namin, maalat po ang tubig. Kailangan makapatay doon sa ganyan mga bangus bago iulog mo doon sa Kingston. Maraming lang kaya. Hanggang tuhod na yung tubig namin dito. Kakailangan na hanggang bayawang. Ang iluulog na tubig dito. Bukas na rin yung mga aerator dito sa pituya dahil magkakarga na, mag-load na ng mga fingerlings dito sa loob. Ito yung bayan natin ng mga nakapayong. Tiga malabong to. At itong order na yung mga fingerlings dadala ko sa Taguig. Yung mga space pen. Ang kainaman lang po dito sa palaisdan ni Boss Andy Sako. Nakakuha natin siya ng buyer. Second cropping na niya na ngayong taon na to. At medyo maganda ang aanin. Eto, mag-i-start na tayo na tabuin yung mga fingerlings. So, ito i-didiretso natin doon sa pituya. Oh! 3 4 6 wait muna. Smoke. Wait muna. Oh. 7 8 14 16 19 Panunuorin natin yung pagkasali ng fingerlings mula doon sa palaisdan papunta dito sa camera. Ito tayo! May bukas na ang aerator nila kaya ayos na ayos yung kondisyon ng mga dito sa loob.
naman makita. Sasaklit pa huli sila ng isa dahil kinapush yung una nilang saklit, hindi pa gusto yung order ng buyer. Kaya sasaklit pa huli sila dito sa kulungan. Ilan ba? Pero Andre ng masili. Uy! Ito pala! magsisimula ulit tayong magtakal at hindi pa nahusto yung order ng buyer natin. Kaya eto, start ulit tayo. 23! Yan mo ng konti, oh. Yan mo ng konti. 24! Baba. 25! 26! 57 58 61 62 Ganto kaming magtakal ng fingerlings. Dati kung sa balde nilalagay yung mga fingerlings, ngayon sa plastic na lang. Kasi medyo mas safe pa itong plastic kaysa sa balde. Kasi yung balde medyo mabigat at may tendency pang masugata ako sakalang ito'y mababagsak. Pero pagka plastic yung gagamitin mo, mas safe pa at mas matuling. Tinatawag na tagatabo. 77 Yung tagatabo na tinatawag, doon may hawak siyang isang tray. Doon ibabatay kung ilan yung laman ng fingerlings sa bawat isang takal. Kung makaka 100 na plastic sila, bibilang na siya na isang takal at doon ibabatay sa isang takal at imumultiply la kung ilan ang laman ng isang takal. Mamaya, gagamit sila ng abacus. Titingnan natin kung gaano karami yung nakuhang fingerlings at gaano ang bilang ng isang takal nila. 59 80 Nakayari na tayo nung isang pag-load ng mga fingerlings sa isang decamera. Yung isa naman ang isusunod natin. Ang karga nitong decamera na to ay 105 na plastic. Mamaya ibabatay kung ilan na mabibilang ng isang plastic. Doon ibabatay yung total na na-load natin dito sa decamera. Shoutout mo tayo sa pamilya ni Tatay Pedro Villanueva dyan sa Dampalit, Malabon. Ingat ka palagi, Tatay. God bless sa marami. Shoutout sa Asili
Shoutout muna tayo kay Boss Monay. Yan, taga saan ka ba, boss? Walang dahil kare-kare. Oh. Sakali yan. Shoutout muna tayo sa pamilya ni Boss Monay dyan sa Malabon. Siya yung cook dito at kare-kare yung ulam nila sa pananghalian. Boss, salamat ah. Boss, thank you po. Idol. Salamat. Boss, shoutout po sa nanay ko. Pauwi na po ako. Yan, shoutout muna tayo kay Tatay Yoyoy ng Malabon. Siya yung kasamahan ng buyer natin ngayon dito sa Masili. At order sila ng fingerlings at dadalhin po nila sa Taguig. Shoutout muna tayo kay Paring Gaspar. Sige saan ka naman? Kapalit, Malabon. Sa pamilya ni Tatay Gaspar dyan sa Malabon. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Shoutout muna tayo kay Yuan Palakay. At kaya pangalan no sa KA, hello muna tayo dyan. Guys, salamat ah.